Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagtanggap kay Palau President Surengal Whips Jr. sa Malacanang. Sa pulong ng dalawang lider, 3 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Palau ang nasalihan na mayroong kaugnayan sa fisheries cooperation, policy consultation at technical cooperation. Matapos nito, tinanggap rin ng Pangulo sa palasyo si Japanese Defense Minister Gen Nakatani. Positibo si Pangulo Marcos na ang pagbisitang ito sa Pilipinas magpapalakas pa sa defense cooperation ng Maynila at Tokyo. Araw ng Martes, ika-25 ng Pebrero, pinangunahan ng Pangulo ang sectoral meeting sa Malacanang. Dito inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang tanggapan ng gobyerno na paigtingin pa ang executive version ng Department of Water Resources na sisiguro sa pagkakaroon ng malinis at maaasahang supply ng tubig ang bawat Pilipino. Sa hiwalay na pulong, tinalakay naman ang Metro Manila Smart City Project na layong gawing konektado ang 17 LGU sa NCR, sa MMDA at DICT. Sa pamamagitan nito, bibilis ang pagtugon sa aksidente sa Metro Manila at mas magiging maayos ang trapiko sa rehiyon. Matapos dito, nag-courtesy call sa Malacanang ang mga opisyal ng Amcor Technology Incorporated. Ang kumpanyang ito ay isa sa mga responsable sa pinakamalaking outsourced semiconductor packaging, design at test service sa buong mundo. Sabi ng Pangulo, sa patuloy na pamumuhunan ng kumpanya sa Pilipinas, patuloy na lumalago ang semiconductor industry ng bansa. Araw ng Miyerkules, ika-26 ng Pebrero, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang inaugural distribution ng cash gifts para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act of 2024. Dito muling kinilala ng Pangulo ang ambag ng mga nakatatanda sa ekonomiya, kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Asian Development Bank President Masato Kanda. Sabi ng Pangulo, ang ADB ang nagsisilbing pinakamahalagang kabalikat ng Pilipinas dahil sa dami ng mga proyekto sa bansa na napondohan sa tulong ng ADB. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang mga ambahador ng Slovenia at Palestine para ito sa presentasyon ng credentials ng mga ambahador. Sa kaganapan, nakakuha ng commitment ang Pilipinas sa pagpapatatag pa ng ugnayan ng dalawang bansa sa Maynila. Araw ng Huwebes, ika-27 ng Pebrero, bumisita rin sa Malacanang si Egyptian Ambassador Nader Zaki. Siniguro na ambahador kay Pangulo Marcos na patatatagin pa nila ang trade and investment cooperation at pagsusulong ng people-to-people exchanges sa Pilipinas. Matapos nito, nagtungo ang Pangulo sa Intramuros para sa inaugurasyon na ikatlong bahagi ng Pasig River Urban Development Project. Sabi ng Pangulo, simple lang ang kanilang layunin sa Ilog Pasig ngunit mahirap maisakatuparan. Gayunpaman, pangako ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang administrasyon hanggat hindi maibalik ang Ilog Pasig sa dati nitong yaman at ganda. Araw ng Biyernes, nagtungo ang Pangulo sa San Jose del Monte, Bulacan para sa ika-7 Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dinagsa ito ng higit 20,000 taga-suporta ng partido. Sa kaganapan, muling hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga botante na pumili ng mga kandidato na may napatunayan na hindi puro dada, bagkus puro gawa at alam na ang trabaho sa Senado. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.